Mona, nasaan ang Kuya Edward mo? Kasama po ni Kuya Joshua. May pinuntahan po ata sila. Ha? Saan naman sila pumunta? Di ba sabi ko huwag kayong aalis dahil pupunta dito si Marian? Sinabihan ko na din po sila kaso umalis pa rin po. Ay, pasaway talaga yung mga kuya mong yan. Mana po sa inyo. Hoy, ano sabi mo? Wala po. Ang sabi ko, baka po bumalik din sila kaagad. Ano po ba kasing meron at kailangan nating magbihis ng ganito? At saka, sino po si Ate Marian? Nobya niyo po ba yun? Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa amin? Ay nako, ikaw bata ka ha. Ang dami mong tanong. Malalaman mo rin yan mamaya. Sus! Baka nobya niyo po yun. Ayaw mo lang aminin. At kung nobya ko nga, ha? Wala ka na rin namang magagawa, di ba? Kailan ka pa, Kuya Enchong, nagkaroon ng jowa? Sa pangit mong yan, may nagkagusto pa sa'yo? Aba, wag mo akong minamaliit ha. Kahit ganitong itsura ko, may nagkakagusto pa rin sa akin, no? Mabuti na lang po talaga, mabait ka, Kuya. Doon ka lang bumawi. Talaga? Hoy, pumunta ka na nga sa kusina at baka dumating na maya-maya si Marian. Hindi pa tayo nakakapag-ayos, oh. Okay, sige. Kuya, wala pa ba si Ate Marian? Wala pa eh. Saan ka ba pumunta ha? Di ba sinabihan na kitang huwag kang aalis? Sinamahan ko po si Joshua eh. Nanghiram lang kami ng mga damit sa kaibigan niya. Wala kasi kaming maayos na damit eh. Nakakahiya naman kay Ate Marian kung makikita niyang puro punit ang damit natin. Kaya nga po kuya, puro pambukid na lang ang damit ko eh. Mabuti na lang, maraming damit si Intoy at napahiram niya ako. O siya, sige na, pumasok na kayo sa loob. Hintayin na lang natin si Marian, baka nandito na rin yun maya-maya. Kuya, sino ba si Ate Marian? Saan mo ba siya nakilala? Hindi man lang namin siya nakita eh. Nakilala ko siya sa palengke, tindera siya doon. Palagi ko siya nakikita kaya naglakas loob ako na ligawan siya. Hanggang sa sinagot na nga niya ako. Kaya naman pala lagi kang nakaayos tuwing pupunta ka ng palengke para lang magdala ng mga gulay ha? Hoy, Edward, tumigil ka nga. Tama yun pre. Dati di ba nagpapasama pa siya sa atin kapag pupunta ng palengke? Ngayon hindi na. Kaya naman pala. Diba? Huli ka rin, Kuya Enchong. Ayaw mo pa kasing umamin eh. Oo na nga, nobya ko si Marian. Ano ba masama doon? Wala namang masama kuya. Nasa tamang edad ka na rin naman. Asawa na lang ang kulang sa'yo kaya suportado ka namin. Tama yun. Uy, mukhang may kasalan na magaganap pa. Siyempre, dapat abay ako dyan Ano ba kayo? Hindi pa namin napag-uusapan yan. Darating tayo dyan kapag nakahanda na kami. Sa ngayon, bala ko pa lang siya ipakilala sa inyo. Kaya siyang pupunta dito ngayon. Kuya, nakilala ka na ba ng pamilya niya ha? Kaya nga po. Taga saan po ba siya? Taga dito rin po ba siya sa San Riego? Hindi Ang sabi niya, doon daw siya nakatira sa Baryo Kuliglig. Ha? Doon sa baryo ng mga aswang? Doon siya nakatira? Kuya, wag mo pong sabing aswang si Ate Marian. Kuya naman, baka kainin tayo niyan ha? Hoy, tumigil nga kayo. Hindi aswang si Marian. Hindi sana hindi siya kumakain ng bawang at pagkain na may asin, di ba? Sigurado ka? Ang daming kwento tungkol sa baryo na yun Ni halos wala nga ang pumupunta doon kasi ang sabi nila, hindi na daw nakakabalik. Kwento lang yon, Mona. Wala naman nakakapagpatunay nun eh. Nakapunta ka na po ba sa kanila, ha? Hindi pa rin. Naku! Tignan mo nga yan, kuya. Takot ka rin eh. Oo nga. Hoy, hindi Tumigil nga kayong dalawa dyan. Sus! Kapag talagang mukhang aswang yung babae na yan, alam na. Joshua, tumigil ka ha. Hindi ganun si Marian. Pag nakita niyo siya mamaya, siguradong magagandahan kayo sa kanya. Ayoko pong magkalahi ng aswang, kuya. Tumigil na nga kayo. Hukom, ilang minuto lang ang nakalipas ay dumating na rin si Marian. Masaya siyang sinalubong ng mga kapatid kong si Edward at si Mona at ang pinsan naming si Joshua. Uy, hindi nga siya aswang, kuya. Baka nga hindi totoong aswang yung nakatira sa baryo na yun, no?
Baka mga diwata o diyosa. Ang ganda kasi ni Ate Marian eh, oh. Oh, sabi ko naman sa inyo di ba? Magandang umaga sa inyo. Mas maganda ka pa po sa umaga, Ate Marian. Hindi naman. Oh, pasok po kayo. Marian, pasensya ka na sa bahay namin ha. Medyo maliit lang kasi yan eh. Ano ka ba? Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Ayos lang sa akin yun. Nga pala. Siya nga pala si Edward. Hi ate! Siya yung kapatid kong sumunod sa akin. At ito naman si Mona, yung bunso naming napakakulit. Mana lang ako sa'yo, kuya. At ito namang pasaway na to, si Joshua, yung pinsan ko. What's up, Ate Marian? Masaya akong makilala kayo. Kami rin po, ate. Ate, ang ganda niyo po talaga. Hindi naman. Ate, nagugutom po ba kayo? Naghanda po kami ng makakain sa hapagkainan. Naku, nag-abala pa kayo. Hindi naman na kailangan eh. Ano ka ba naman? Bisita ka namin, kaya dapat ka naming pagsilbihan, no? Tama. May kasabihan pa naman ng mga matatanda na kailangang asikasuhin ng maayos ang bisita para sunod-sunod na pumasok ang swerte sa pamilya. Ganun pala yun. Opo ate, kaya umupo na po kayo, kakain na tayo. Mukhang bihis na bihis kayo teka, may lakad ba kayo? Naku, wala. Ikaw talaga yung hinihintay namin. Para naman presentable kaming harap sa'yo, di ba? Ano ba naman kayo? Bakit nyo pa ginawa yan? Hindi nyo naman kailangan gawin ulit yan sa susunod, ha? Ayos lang sa akin kahit ano pang suot nyo. Masaya ako dahil tinanggap nyo ako dito. Salamat ha. Siya, kain na tayo? Sige, medyo nagugutom na rin ako eh. Hoy, masarap po yan Ate Marian. Luto yan ni Kuya Enchong eh. Talaga? Opo, masarap po talagang magluto si Kuya Enchong kesa kay Kuya Edward. Ay nako, pareho lang yung dalawang yan, no? Pero akong pinakamasarap magluto rito, no? Ayan na naman tong hambog na to. Di naman totoo yun. Huwag ka maniwala doon, Ate Marian ha. Kumain na lang po tayo. Ako naman po ang palagi nagluluto eh. Kahit gaano pa kasarap yung mga luto nyo, ako yung nagluluto. Ang saya nyo pala kapag magkakasama kayo, no? Palagi kasi kayong nakukwento sa akin ni Enchong. Mas masaya po kami kung nandito sila nanay at tatay. Kaso, wala na po eh. Ganun ba? Pasensya na ha. Naku, hindi po. Ayos lang yun. Oo, masaya pa rin naman tayo, di ba? Ang mahalaga, magkakasama tayo ngayon. Tama po, di ba, Kuya Enchong? Naman. Kaya kumain na kayo para wala nang away, okay? Nagpatuloy kami sa pagkain at pagkukwentuhan. Mabuti na lang nakasundo ka agad nila si Marian. Kitang-kita na magaan ang loob nila kay Marian at ganun din naman si Marian sa kanila. Nang matapos kaming kumain, ay namalagi pa ng ilang sandali doon si Marian. Kung ano-ano pang pinag-uusapan nila ni Mona at Edward. Ilang oras ang nakalipas ay nagpaalam na si Marian. Pero bago siya umalis ay hinila niya ako sa isang tabi para kausapin. Oh, Marian, bakit? May problema ba? Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo na gusto ka makilala ng mga magulang ko. Ganun ba? Ayos lang naman sa akin. Kailan ba pwede? Kailan mo gusto? Hindi. Ang gusto nila, mamanhikan ka na. Nabanggit ko kasi sa kanila na gusto ko nang magpakasal eh. Pero medyo parang ang bilis naman. Wala pa tayong ipon eh. At saka halos mag-iisang buwan pa lang simula nung sagutin mo ko, hindi ba? Pero ilang buwan ka na rin namang nanligaw eh. Hindi pa ba yun kasama? Pero Marian kasi... Enchong, gusto mo ba o ayaw mo? Gusto ko syempre. Sino ba naman ang ayaw maikasal sa isang katulad mo, no? Pero ang inaalala ko lang kung tatanggapin ba ako ng mga magulang mo. Enchong, wag mo nang alalahanin yun. Tanggapin ka man nila o hindi. Ang mahalaga, tayong dalawa. Kasi Marian, baka hindi sila pumayag na akong pakasalan mo eh. Magtiwala ka sa akin, Enchong. Hindi naman kita pababayaan eh. At hindi ko rin nahayaang maliitin o laitin ka nila.
Sige, sige. Pupunta ako sa inyo. Mamamanhikan ako. Huwag ka mag-alala. Kasama mo ko. Hukom, matapos naming mag-usap ni Marian, ay kaagad na rin siyang nagpaalam. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga kapatid ko ang sinabi ni Marian. Hoy, kuya. Ba't nakatulala ka dyan? Ano nangyari? Hindi ba nagustuhan ni Ate Marian yung pagsalubong natin sa kanya? Kaya nga, kuya. Hay, baka naman nakipaghiwalay na sa kanya si Ate Marian kasi ganito tayo. Naku, hindi naman siguro. Hindi. Hindi ganun yun. Ay ano kuya, anong nangyari? Ang totoo gusto niyang mamanhikan ako sa kanila. Ano? Ha? Parang angaga naman yata. Kakakilala pa lang namin sa kanya Yun na nga halos 1 buwan pa lang na naging kami tapos gusto niya kaagad ako mamanhikan. Wala pa nga kaming ipon Naku, kuya. Paano yan? Pero kung gusto mo talaga siyang pakasalan at sigurado ka naman talaga sa kanya kuya, di mamanhikan na tayo. Uy, may punto ka dyan Edward. Tama yun kuya. Wala naman kaso sa akin yun Ang problema lang, yun na nga, tulad ng sabi ko, wala pa kaming ipon ni Marian. At isa pa, halos 1 buwan pa lang kaming naging kami. Ano? 1 buwan pa lang kayo? Oo, ang bilis nga kung ganun. Paano na yun kuya? Mukhang wala nang atrasan yan Ano, kasalan na ba talagang tuloy niyan? Tapos, ang pinoproblema ko pa, baka hindi ako tanggapin ng mga magulang niya. Ang sabi niya kasi, medyo may kaya sila sa buhay. Tapos ako ito, magbubukid. Teka lang kuya. Walang masama sa hanap buhay mo. Dahil po dyan, may kinakain pa rin tayo ng 3 beses sa isang araw. Tsaka, kayang-kaya mo pong buhayin si Ate Marian. Tama si Mona kuya. Kung hindi ka naman tanggapin ng pamilya ni Ate Marian, sigurado naman ako ipaglalaban ka ni ate. Hindi naman kasi sila magmamahal sa'yo, di ba? Kundi si Ate Marian. Salamat sa sinabi niyo pero natatakot pa rin ako syempre. Kuya, normal naman po yan. Kahit sino namang namamanhikan, medyo kinakabahan talaga, no? Haharapin mo ba naman ang magiging magulang mo rin? Hindi pala aswang ang dapat nating katakutan, kundi yung mga magulang ni Ate Marian. Pero, sigurado po ako matatanggap ka nila, kuya. Kung hindi man, malaking kawalan yun para sa kanila, di ba? Tama, kailangan ko nga silang harapin. Yan! Nadali mo, kuya. Yun nga lang, ang problema natin ngayon, yung mga dadalhin natin sa kanila. Sige ganito mag-uusap muna kami ni Marian kung kailan tayo pupunta sa kanila. Magdala na din tayo ng mga pwede nating lutuin dun. Masaya yun, di ba? Ay, sa wakas, makakapunta na rin tayo sa baryo nila. Ipanalangin na lang natin walang aswang dun. Sus! Walang aswang dun. Nakita nyo naman kung gaano kaganda si Ate Marian Mukha ba yung aswang? At saka tigilan nyo na nga yung kahaaswang-aswang ninyo. Tama si Mona. Tulungan nyo na lang akong gumawa ng paraan kung paano ako magkakaroon ng pera dahil nakakahiya namang pumunta sa kanila na wala tayong dala, di ba? Kuya Enchong, madali lang po yan. Anihin po natin lahat ng tanim natin sa bukid. Tapos, ibenta natin sa palengke. Pwede. Tapos doon na rin tayo bumili ng mga pwede nating lutuin at dalhin kila Ate Marian. Kita mo na? Huwag kang mag-alala kuya. Tutulungan ka namin. Di ka namin pababayaan dito mag-isa, no? Maraming salamat kung ganon. Hukom, kinabukasan din ay gumawa na kami ng paraan. Sabay-sabay kaming pumunta ng bukid at inani ang mga pananim para ibenta sa palengke. Tinulungan din naman kami ni Marian sa ibang paninda. Ang iba naman ay nilako ni Mona at Edward sa kabilang baryo. Oh, kumusta? Naubos ba yung paninda natin? Kuya, may natira pa po. Pero sakto na to para sa pang-ulam namin ngayong hapunan. Naubos rin naman yung paninda sa palengke. Mabuti na lang nandun si Ate Marian. Ang bait pala talaga ni Ate Marian, no? Bagay na bagay kayong dalawa, kuya. Ay nako Edward, tama ka dyan. Sobrang bait talaga ni Marian. At saka ang ganda pa. Hindi ka nagkamali ng piniling mapapangasawa, Kuya Enchong. Ako pa ba? Hindi rin naman ako mag-aasawa nang hindi kayo tatanggapin, no? Siyempre, ang gusto kong asawa yung mamahalin din kayo kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Naku, kuya. Sobrang tanggap na tanggap kami ni Ate Marian.
Oo nga kitang-kita naman eh. Ay, nga pala, nag-uusap na kami kung kailan tayo pupunta sa kanila. Sinabi niya rin naman na sasamahan niya tayo para hindi daw tayo maligaw sa kanila. Mabuti yun kuya, baka kasi kung saan-saan tayo mapunta eh. Kailan daw po? Sa Sabado na. Naku, isang araw na lang palang paghahanda natin. Kailangan pa natin maghanap ng mga disenteng damit. Okay na yung suot natin kahapon. Lalaban ko na lang tapos lalagyan ng mabangong sabon para ayos na, di ba? Sige. Pasensya na kayo ha. Medyo hirap talaga ng buhay natin eh. Sus, ito si Kuya Enchong. Nagdrama pa. Ayos lang no. Hindi naman natin to ginusto eh. Tsaka hindi rin naman kami humihingi na kung ano pa. Sapat na sa amin ng ganito kuya. Kaya nga, mabuti na lang po may lupa tayo na pwedeng taniman ng mga gulay at prutas na nagagamit naman po natin, di ba? At saka kuya, wala din naman po kaming karapatang magreklamo pa no? Kasi ikaw din naman po ang nagpapakahirap para mabuhay kami. Kahit hindi mo nga ako kabatid kinupkup mo pa rin ako. Pinsan kita no. Tsaka parang kapatid na rin. Wala ka na rin namang ibang mapupuntahan no. Kaya kuya, sobrang nagpapasalamat ako sa iyo. Kaya nga, kuya, ayos lang po sa amin ang ganitong buhay. Di po kami nagrereklamo. Nagpapasalamat kami kasi may kuya kaming kagaya mo. Salamat naman. Para talagang mahal na mahal niyo ako ah. Napangiti ako dahil sa sinabi nila. Mabuti na lang at hindi sila nagrereklamo sa kung anong buhay ang meron kami ngayon. Mabuti na lang din may maliit na lupa na naiwan sila nanay at tatay sa amin bago sila bawian ng buhay nang dahil sa aksidenteng nangyari sa kanila ni Tio, ang tatay ni Joshua. Simula noon ay ako na ang nag-alaga sa mga kapatid ko at kay Joshua. Nang sumapit ang Sabado ay handa na kaming lahat. Hinihintay lang din namin si Marian para sabay-sabay na kaming pumunta sa kanila. Ay, kuya! Nandyan na po si Ate Marian! Magaling, ayos. O siya, tara na? Tara! Uy, Edward, ba't nakaitim ka? Oh, bakit naman? Alam mo bang may pamahiin ng mga matatanda? Ano daw? Wala namang masama sa suot ko ah. Anong wala? Ang sabi ng mga matatanda, kapag pupunta ka daw sa pamamanhikan, wag na wag ka daw magdadala ng kahit na anong itim na bagay. Kasi ito daw yung magdadala ng malas o problema sa relasyon ng magiging mag-asawa. Ay, ganun ba? Oo! At saka, dapat tayo magbigay ng regalo sa magulang ni Ate Marian bilang simbolo ng pagpapahalaga at respeto. Ayos na yun, Joshua. Meron naman akong dala. Hinanda ko na yun. Naku, sabi ko naman sa inyo, hindi na kailangan eh. Magpakita lang kayo sa kanila, sapat na yun. Hindi, Marian. Hindi yun sapat. Gusto kong matanggap nila ako bilang mapapangasawa mo. Kaya kailangan kong magsika para matanggap nila ako. Yan ang kuya namin! Nambola pa. O siya, tara na at nang maaga tayo makarating sa kanila. Huwag kayong mag-alala. May nakahanda rin namang mga pagkain sa bahay. Hindi nyo na kailangan pang magluto. Ha? Paano na itong mga dala namin? Yung iba naluto na namin, ate. Di, dalhin na lang natin. Ang totoo niyan, sabik na silang makilala kayo. Totoo po ba, Ate Marian? Siguro po kasing bait niyo po ang mga magulang niyo. Sobra. Mahal na mahal nila ako. Kaya nga, hindi natin dapat sila biguin, okay? At ikaw naman, Kuya Enchong, huwag ka nang kabahan. Takot na takot ang itsura mo. Sigurado akong tatanggapin ka nila. Kaya nga kuya, tama si Joshua. Relax ka lang, okay? Ay nako, hindi ko lang kasi maiwasan eh. Pero hindi naman na ako gaano kinakabahan. Kasama ko na si Marian eh. Ay sis! Nakakakilig naman yan! Ano ka ba? Nakakahiya naman, Enchong. Ano ka ba naman, Marian? Huwag ka na mahiya. Simula ngayon, mas magiging malambing na ako sa'yo. Naku naman. Nawala ang kaninang kaba ko nang magsimula na kaming maglakad papunta sa baryo nila Marian. Halos 1 oras din kaming naglakad papunta sa kanila at nang makarating kami doon, bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko na magawang ngumiti kahit pa nagkukwento si Marian. Napansin ko kasi ang mga taong nasa labas ng kanilang bahay. Nakatingin sila sa amin na para bang inaasahan na talaga nila kaming darating. Uy Joshua, tingnan mo. Di ko naman alam na buong baryo palang nakakaalam na may mamamanhikan kila Ate Marian.
Kuya, medyo nakakatakot sila ha. Kaya nga po, Kuya Enchong. Kakaibang tingin nila sa atin Tignan niyo, parang binabantayan tayo. Huwag niyo na lang silang pansinin. Ganyan talaga dito kapag may bagong mukhang nakikita. Mukhang sikat na sikat ka dito sa baryo niyo, Marian Hindi naman. Kilala lang talaga nila kami. Saan nga pala yung bahay niyo dito ate? Halos lahat ng bahay dito puro kahoy din no? Sa atin medyo mga simentado ng bahay Nakikita niyo yung malaking bahay na yon? Yun ang bahay namin. Oh? Ang laki po, Ate Marian! Hindi naman gaano. Teka, kung mayaman ka na, bakit nagtitinda ka pa sa palengke? Hindi naman kasi ako talaga tindera doon. Yung tindahan kung saan ako nagtitinda, sa amin yun. Ako ang nagbabantay kaya lagi ako nandun. Kaya pala. Kasi magtataka talaga kami ate kung ganyang kalaki yung bahay mo tapos tindera ka lang sa palengke. Marami kaming pwesto sa palengke. Wala kasi akong magawa kaya pumupunta na lang ako doon para tumulong. Kuya, nakakatakot po talaga silang tumingin Tingnan nyo. Mona, hayaan mo na lang. Hindi rin naman nila tayo gagalawin. Ang laki pala talaga ng bahay niyo, Ate Marian. Hindi naman gaano. Hukom, ilang saglit lang ay nakarating na kami sa kanilang bahay. Si Marian na ang nagbukas noon at kaagad naman kaming sinalubong ng kanyang mga magulang. Enchong, si Mama at si Papa nga pala. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Ako po si Mona. Kapatid po ako ni Kuya Enchong. At ako naman po si Edward, nakababatang kapatid din ni Kuya. Ako po si Joshua, pinsan naman po ako nila. Ang weird ng bahay nila, Kuya. Pasensya na kayo Pasok kayo, dito tayo sa sala. Grabe, ang laki nga ng bahay niyo, Marian. Salamat. Kuya, tingnan mo po. Ang dami pong mga nakaukit sa pader nila. Kaso, di ko po maintindihan. Kuya, parang hindi magandang pakiramdam ko dito. Bakit Joshua? May sakit ka ba? Hindi, wala ate. Medyo nilalamig lang ako siguro. Maiwan ko muna kayo dyan sa sala Aasikasuhin lang namin ang mga pagkain. Tulungan na namin kayo? Hindi na. Kaya na namin to. Mga bisita namin kayo kaya kami nang bahala dito. Ganun ba? Oo. Diyan ka na lang. Babalikan ko kayo mamaya. Kuya, nakakakilabot naman dito sa kanila. Ang laki nga ng bahay pero parang may mali. Ako rin kuya. Pagpasok pa lang natin parang nagtaasan na yung mga balahibo ko. Malaki nga po ang bahay nila. Tapos yung magulang ni Ate Marian, ang weirdo pang ngumiti, di ba? Saka hindi sila sumagot kanina. Ngumiti lang. Hayaan nyo na. Baka naman ganun lang talaga sila. Mabuti nga ngumiti, di ba? Mukha naman silang masaya na makita tayo, di ba? Pero kahit na po, iba po talaga ang pakiramdam ko dito Ay naku Mona, ang mahalaga, hindi nila tayo tinarayan agad, di ba? Ibig sabihin, pwede nila akong tanggapin bilang manugang nila. Kuya, sorry pero paano kung totoo ang mga aswang ang nakatira dito sa baryo nila? Yun na nga yung kanina ko pa iniisip Pagkakita ko pala sa mga tao na nakatingin sa atin, parang mga namang oras kakainin nila tayo. Huwag naman po kayong manakot. Hoy, tumigil na nga kayo. Baka marinig nila tayo at kung ano pang isipin nila sa atin. Si Maria na ang nagsabi na walang aswang dito sa kanila. Kaya pwede ba? Tigilan nyo na yan. Kuya, baka lang naman alam mo bang nagdala ako ng asin dito? Kasi baka mamaya may aswang nga di magagamit natin to. Ako rin po, nagdala dito. Gagamitin ko po sana sa pagluluto nitong mga pagkain na dala natin. Ay, mabuti na lang. Pero hindi pa rin sapat yun kung may aswang nga dito. Hindi ba talaga kayo titigil? Hindi nyo ba naisip na magiging pamilya nyo rin ang nakatira sa bahay na to? Tapos pinag-iisipan nyo ng masama? Tumigil na kayo kung ayaw nyo mapalayas ng wala sa oras. Pasensya na po Kuya Enchong. Tatahimik na po kami.
Ilang sandali pa ay sinundo na kami ni Marian at pinapunta sa pagkainan. Doon ay sinalubong kami ng iba't ibang klase ng mga pagkain. Nagkatinginan kaming magkakapatid bago umupo. Iba ang kulay ng mga pagkaing inihain nila. Kulay itim kasi na parang may kung anong likido na hindi naman namin maintindihan. Iba rin ang amoy at medyo malapot. Pinapakain na kami ng mga magulang ni Marian pero maging siya ay hindi magawang sumubo ng pagkain. Nagdahilan kami na busog kaming pare-pareho pero pinipilit pa rin kami. Pinagpawisan ako ng malamig nang maalala ko ang sinabi ng mga kapatid ko. Kuya, ayoko pong kumain. Kuya, ako rin. Pasensya na po kayo ha, pero hindi po kasi kami kumakain ng ganitong mga potahe. At saka busog pa rin ho kami, kumain ho kasi kami bago kami umalis ng bahay Kung ganon, hindi na namin kayo pipilitin na kumain, Enchong. Yari, kuya. Mukhang hindi nagustuhan ng mga magulang ni Ate Marian yung sinabi mo. Yung sama ng tingin nila sa atin, no? Pasensya na po talaga kayo, ha? Ate Marian, pasensya na po. Ma, saan po kayo pupunta? Pasensya na po. Pa, hindi naman po natin sila mapipilit kung ayaw nila eh. Ay naku, umalis na sila. Ate Marian, nagalit po ata sila sa amin. Hayaan nyo na. Kakausapin ko lang saglit ha. Maiwan ko muna kayo. Marian, pasensya ka na ha. Naku kuya, paano yan? Mukhang nainis sila sa atin. Sino ba naman kasi ang kakain ng pagkain na yan, no? Tignan mo nga, parang puro laway, sobrang lapot. Tsaka, hindi naman din po ganito yung saluyot o yung alugbati. Naku, nahihina talaga ako. Makikigamit muna ako ng banyo, ha? Ay nako, mukhang hindi na nila ako matatanggap. Dahil lang doon? Hindi naman po yata. Maging si Ate Marian nga po, hindi niya magawang sumubo ng pagkain. Tayo pa kaya? Pero kasi naglaan sila ng panahon para paglutuan tayo. Yes, naman kainin natin yan, no? Hindi naman natin alam kung anong pagkain yan, kuya. Baka mamaya kung ano pang nilagay nila dyan, eh. Ano ka ba, Joshua? Hindi naman nila siguro gagawin yun, di ba? Ano, balak din nilang lasunin yung anak nila? Hindi lason, kuya. Baka nga mga aswang sila at balak nila tayong gawing kalahi nila. Ay, kuya! Oh, Edward, bakit? Oh, bakit nagmamadali ka po, Kuya Edward? May nakita akong matanda doon. Nagdadasal siya tapos ang dami niyang sinasabi na hindi ko maintindihan. O tapos, nagdadasal lang naman pala eh. Hindi kuya, hindi pangkaraniwang dasal yung ginagawa niya. Meron siyang kung ano-anong halaman para siyang nagri-ritual. Baka naman tradisyon lang nila yun dito. Hindi kuya eh. Iba talagang pakiramdam ko dito. Hindi na maganda. Sa totoo lang po, ako din. Kanina pa simula nung salubungin tayo ng nakakatakot na tingin ng mga tao sa labas. Ano kaya kung umuwi na tayo? Hoy Joshua, hindi pa tayo pwedeng umuwi. Habang nag-uusap kami, ay bigla na lang dumating yung matanda na kaninang sinasabi ni Edward. Tinitigan ako ng ilang minuto at hindi man lang siya kumurap habang nakatingin sa akin. Parang sinusuri niya ako ng mga titig niya kung papasaba ako sa kanya o hindi. Naputol lang ang pagtitig niya sa akin nang dumating si Marian. Lola? Bakit po? Marian, lola mo siya? Oo. Sige po, Lola. Doon na po kayo sa kwarto nyo. Siya nga pala, nakausap ko na sina Mama at Papa. Ayos lang sa kanila. Nagawan ko ng paraan kaya wag na kayo mag-isip ng kung ano-ano. Hindi naman sila galit eh. Ay, mabuti naman kung ganun. Ano na pong gagawin natin? Magpahinga na lang muna kayo dyan. Kailangan ko lang makausap si Enchong kasama sila Mama at Papa. Oo, sige. Ano, Enchong? Tara? Hindi ba talaga sila galit sa akin, Marian? Hindi nga. Maniwala ka sa akin. Mabait naman kasi sila eh. Hindi sila kagaya ng iniisip mo. Alam ko naman yun. Mabait ka rin naman kasi. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi kabahan at matakot. Alam mo naman ngayon lang ako haharap sa kanila eh. Tapos mamamanhikan ka agad.
Pasensya ka na kung masyadong mabilis. Marian, bakit nga ba ang bilis? Parang gusto ko agad nila tayong ikasal eh. Sinabi ko rin naman sa kanila na bago pa lang naging tayo. Pero gusto ka agad nila eh. Ay nako, hayaan na. Nandito na rin naman tayo, panindigan na natin. Ang mahalaga makahingi ako ng permiso sa mga magulang mo ngayon. Salamat, Enchong, ha? Nakita namin ang mga magulang niya na nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Kaagad akong humingi ng tawad sa kanila at nag-usap kami tungkol sa plano namin ni Marian. Hindi ko maintindihan kung anong mararamdaman ko dahil hindi ako makaramdam ng tuwa nang pumayag silang pakasalan ko kaagad si Marian. Kahit yun nga ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa kanila. Napakunot ang noo ko nang banggitin nila sa aming hindi kami pwedeng umuwi ngayon dahil may mahalaga pang tradisyon kaming kailangang matapos at mamayang gabi na yun gaganapin. Ha? Ano daw yun, kuya? Hindi ba sinabi sa'yo kung anong tradisyon yun? Ang alam ko kasi sa pamamanhikan hihingi ka lang naman ng permiso para pakasalan yung anak nila. Kuya, kinakabahan ako dyan. Baka kung anong gawin nila sa'yo. Tingnan niyo yung matanda oh. Kanina pa sumisilip-silip sa atin galing sa kwarto niya. Ay nako, hayaan niyo na lang. Matanda na rin naman yan, hindi naman kayo sinasaktan, di ba? Baka naman kinikilala lang niya tayo. Kuya, umalis na lang kaya tayo. Sama na talagang pakiramdam ko eh. Mukhang may mangyayaring hindi maganda. Kaya nga po, kuya. Oo kuya, ganun din ang nararamdaman ko. Ano ba naman kayo? Di hindi ko mapapakasalan si Marian. At isa pa, ang bastos naman natin kung aalis na lang tayo nang walang paalam sa kanila, di ba? Hindi ko na alam ang gagawin natin, kuya. Ikaw na lang magdesisyon. Basta ako, iba talagang pakiramdam ko dito. Okay, ganito. Tatapusin natin ito. Maliwanag? Kapag hindi talaga maganda ang mangyayari, uuwi na lang tayo. Okay? Hindi ko rin naman hahayaan na may mangyaring masama sa inyo. Magtiwala kayo sa akin. Kuya, sana lang po talaga walang mangyari sa ating masama dito. Nang sumapit ang gabi, ay hindi maalis sa akin ang kaba. Binigyan kami ni Marian ng mga pamalit. Yun daw ang suotin namin dahil tradisyon nila yon. Sabay-sabay kaming lumabas ng bahay at nagulat ako nang makita ang maraming tao na nagtitipon-tipon sa labas ng bahay nila Marian. Ang kaninang mga taong masasama ang tingin sa amin ay nandito na ngayon. Kuya, bakit po ang daming tao? Hindi ko rin alam, Mona. Ay, ito na nga ba sinasabi ko eh. Mukhang may gagawin talaga silang masama. Huwag kayong matakot sa kanila. Hindi nila kayo gagalawin. Marian, bakit hindi mo sinabi sa akin to? Hindi ko alam na kailangan palang gawin to. Pasensya ka na, Enchong. Wala na din kasing oras eh. Sumunod ka na lang. Tapos saka ko na lang ipapaliwanag sa'yo kapag natapos na, ha? Kuya, huwag na lang kaya. Teka Marian ha, ano ba talagang gagawin ko? Ito ang pangalawang seremonya ng pamamanhikan dito sa amin. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong gawin to. Teka Mona, sandali lang. Kuya Enchong! Pigilan niyo sila! Huwag niyo nga hayaang makalapit sila dito sa amin! Marian, ano ba? Ano ba itong ginagawa mo? Hukom, nagsimulang lumapit ang mga taong bayan at hinawakan ang mga kapatid at pinsan ko. Bitiwan mo nga ako! Bitiwan niyo kami! Bilisan mo, Enchong! Wala nang oras! Ano ba kasing gagawin ko? Hindi! Ayoko! Luhod! Bilis! Hindi! Ayoko! May dalawang lalaking lumapit sa akin at pilit akong pinaluluhod sa isang kahoy na nakaharap sa isang kubo. Luma na yun pero parang may nakatira pa rin. Pinilit kong hindi lumuhod pero dahil malalakas sila ay nagawa nila akong paluhurin. Matapos yun ay bigla na lamang lumabas ng bahay ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba at may pangil itong matatalas na akala mo'y mga kutsilyo. Nagulat ako nang bigla na lang itong nagpalit ng anyo sa harapan ko. Dahilan para maniwala na ako sa mga sinasabi ng mga kapatid ko. Tanggapin mo ang alay ko. Siya na ang ipapalit ko sa akin. Pagod na ako manilbihan sa inyo. Buong buhay ko nandito na ako sa baryo. Ha?
Marian, anong sinasabi mo? Anong ipapalit? Oo, hindi talaga kita pakakasalan, Enchong. Lahat ng ito ay planado! Ha? Pero bakit? Paano mo nagawa sa akin to? Kuya! Umalis ka na dyan! Papatayin ka nila! Bitiwan niyo ako! Dahil kung hindi ko to gagawin, habang buhay na akong makukulong sa impyerno na to. At ayoko yung mangyari. Kuya Enchong! Kuya Enchong! Hoy kayo! Pakawalan niyo siya! Bitiwan niyo nga kami! Wala kang puso, Marian. Isa ka rin palang aswang. Diyan ka nagkakamali. Kailanman, hindi ako magiging aswang. Anong sabi mo? Hindi nila ako tunay na anak. Ako nagbibigay sa kanila ng pagkain at para matapos ang tungkulin ko na yon, kailangan kita. Ikaw ang papalit sa akin at wala ka nang magagawa. Hindi. Hindi maaari ang gusto mong mangyari. Wala ka ng takas. Nandito ka sa teritoryo namin. Hindi kayo makakaalis ng buhay hanggat hindi nangyayari ang dapat na mangyari. Ate Marian, maawa ka po sa amin. Pakawalan niyo po kami. Napakasama mo! Hayop ka talaga, Marian! Maawa? Sila nga hindi naawa sa akin nung ginawa nila sa akin to eh. Ako pa kaya? Matatapos na ang paghihirap ko. At kayo ang solusyon doon. Kuya! Napakasama mo, Marian! Kulang pa ba ang kabaitan na ginawa namin sa'yo para gawin mo sa akin to? Minahal kita ng buong buo tapos ito lang ang igaganti mo? Dinamay mo ba talaga ang buong pamilya ko? Hindi ko kasalanang utu-utu kayo. Manluloko ka! Demonyo kang babae ka! Ha? Pakawalan mo kami! Kung hindi pa, patayin kita! Kuya! Huwag ka pumayag, kuya! Oo na, manluloko na ako. Tawagin niyo na ako masamang tao. Dahil yun naman talaga ang nababagay sa'yo. Wala kang puso, Marian. Sige, sabihin na nating masama akong tao. May magagawa pa ba kayo? Makakatakas pa ba kayo sa baryo na to na puno ng mga aswang? Hindi! Hinding-hindi! Ate, ako na po nagmamakaawa sa'yo. Pakawalan niyo na po kami. Sige na po. At kahit na anong gawin niyo, wala na kayong magagawa. Naiintindihan mo ba yun? Kaya tanggapin mo na lang, Enchong, ang kapalaran mo. Dahil kung hindi ka ba naman tanga, hindi ka mapupunta dito. At kung hindi ka baliw, hindi rin kami mapupunta rito. Tama siya! Baliw ka! Baliw kang babae ka! Tama lang pala na nakulong ka sa baryo na to. Alam mo kung bakit? Dahil masama kang tao, Marian. Bagay ka sa impyerno dahil demonyo ka. Tumigil ka! Kung hindi, baka tarakan kita ng kutsilyo sa katawan at hindi ka nasikatan pa ng araw. Oh, Ate Marian! Sige na po, maawa ka na po! Maawa? Hindi ako naaawa. Nakikita niyo ba yung mga tao na yan sa harapan niyo? Yung mga taong gustong-gusto na kayong kainin. Isang hudyat lang ang gusto nilang marinig at mawawala na kayo dito sa mundo. Eh di gawin mo. Huwag lang akong makatakas dito dahil sisiguraduhin kong papatayin kita at hindi ka nasisikatan ng araw bukas. Marian, pakawalan mo na ako rito. Manahimik ka! Hindi pa ako tapos. Nakikita mo yung leader nyo? Kamukhang kamukha mo siya. Ganyan kasama ang mukha at ugali mo. Gusto mo bang mapaaga ang pagpanaw mo, ha? Edward, tumigil ka na nga. Mapapahamak ka eh. Wala akong pakialam hanggat hindi ko napapamukha sa babaeng demonyong to kung gaano siya kasama. Paulit-ulit ka! Wala nang silbihan at hindi ako masasaktan sa sinasabi mo. Dahil totoo, buti tinanggap mo rin. Dalhin yan dito sa harap. Humanda kayo dahil mapapaaga ang pagkain nyo kahit hindi pa tapos ang seremonya! Wag! Huwag mong gagalawin ng mga kapatid ko at ang pinsan ko! Inipon ko ang lahat ng lakas ko at pinilit na tumayo. Sinuntok ko sa tiyan ng isang lalaki dahilan para makabitaw ito sa akin. Ang isa naman ay sinuntok ko sa muka. Mabilis kong inagaw sa isang lalaki ang kutsilyo nito na nakasabit sa kanyang tagiliran at ginawang panangga. Huwag kang lalapit! Pakawalan mo mga kapatid ko! Ibaba mo yan, Enchong. Hindi. Napakasama mo, Marian. Paano mo nagawa sa akin to? Pinagkatiwalaan kita. Dahil mabilis kang magtiwala. Utu-utu ka.
Ibig sabihin, lahat ng pinakita at pinaramdam mo sa akin hindi totoo? Hindi! Hindi mo ako minahal? Kuya, umalis ka na po dyan! Papatayin ka nila! Hindi kayo mamamatay kung susunod kayo sa akin. Kung susundin nyo lang ang gusto namin. Tumigil ka ng babae ka! Hindi papayag si Kuya Enchong na maging alipin ng mga kalahi mo! Ha? Teka, nakikita niyo ba yan? Anong klaseng nilalang yan? Ang laki na backpack! Hawakan nyo siya! Subukan niyong lumapit at papatayin ko kayo. Enchong, hindi mo sila kayang labanan. Hindi sila normal na tao. Hindi sila mahihina gaya ng inaakala mo. At sa tingin mo ba magpapauto pa ako sa'yo? Hindi mo ako magagamit, Marian. Hindi ako makakapayag. Kuya! Sa likuran mo! Kuya Enchong, takbo na! Nang sumigaw si Mona at Joshua, ay kaagad akong humarap. Itunuto ko ang kutsilyo doon at laking gulat ko nang makita ang isang malaking aso na susugod sa akin. Mabuti na lang mabilis ang naging pagkilos ko at kaagad na nakailag sa pag-atake nito. Mga inutil! Hulihin niyo siya at dalhin dito sa harapan! Bitawan niyo ako, sabi! Kuya! Kuya Joshua! Ang asin! Ang asin! Kuya Joshua! Bilis! Sabuyan mo na siya! Tapos tumakbo ka na! Sige, lumapit ka! Para masabuyan kita ng matindi nitong asin na hawak ko! Layuan niyo mga kapatid ko! Kuya Enchong! Titigil kayo? O papatayin ko tong kapatid nyo? Marian! Bitiwan mong kapatid ko! Bitiwan mo si Mona! Nasasaktan na siya, oh! Alam mo nang gagawin mo para hindi masaktan ang kapatid mo. Kuya, ibaba mo na yan! Sige na, nasasaktan na si Mona! Wag! Wag! Kuya Enchong! Hayaan nyo na ako! Papatayin nila tayo! Tumigil ka! Dahil nakita kong dumudugo na ang braso ni Mona, ay unti-unti ko nang ibinaba ang hawak kong kutsilyo para bitawan na rin nila si Mona. Kahit labag sa loob ko, ay wala akong magagawa. Dahil nangako ako sa mga kapatid kong poprotektahan ko sila. Hawakan nyo sila! At wag na wag pakakawalan! Mona, ayos ka lang ba? Kuya, ayos lang po ako. Naku, dumudugo yung braso mo muna. Kapag talaga nakawala ako dito, papatayin ko kayo lahat! Kailangan natin makahalis dito. Hindi pwede mapatay nila tayo. Bitawan niyo ako! Dalhin niyo sa akin si Enchong! Kailangan matuloy ang seremonya na to. Hindi ako papayag na hindi ako makakalaya sa baryo na to! Pinilit nila akong maglakad papunta sa harapan ng isang nilalang na sa tingin ko ay ang leader nila. Pinilit ulit nila akong lumuhod. Kinuha ni Maria ng kutsilyo at hinawakan ng mga lalaki ang pulso ko. Anong gagawin mo? Kailangan ko ng dugo mo para sa isang ritual. Hindi! Hindi! Wala ka nang magagawa, Enchong. Bitiwan niyo ako! Kuya! Mga buwisit kayo! Tumigil na kayo! Huwag niyo saktan ang kuya namin! Napakasama mo, Marian! Ang kasamaan ko magliligtas sa akin, Enchong. Hindi ko hahayaang makaalis kayo dito hanggat hindi ito natatapos. Akin na yung kamay mo! Ayoko! Napasigaw ako sa sakit nang tuluyan ng masugatan ang kamay ko. Kumuha siya ng isang lalagyan na may kung anong likido at ipinatak doon ang dugo ko. Napakalaki ng ngiti niya habang ibinibigay yun sa aswang na nasa harapan namin. Tuwang-tuwa si Marian nang mainom yun ng aswang. Maging ang mga tao sa baryo ay nagsisigawan at nakikisama sa kanyang kaligayahan. At habang nagkakasiyahan sila, ay ikinulong nila kaming lahat sa isang kulungan na gawa sa kahoy. Kuya, ayos ka lang ba? Kainis yung mga aswang na to. Tama talagang kutob ko eh. Kung hindi lang talaga mahal ni Kuya Enchong si Ate Marian, baka napigilan pa natin. Nakakainis lang po. Kasi nagtiwala tayo sa kanya eh. Tapos ganitong gagawin niya sa atin. Wala na talagang ginawang maganda ang mga aswang na yan. Dapat sa kanila mamatay. Edward, Joshua, Mona, patawarin niyo ako. Kuya, wala kang kasalanan. Nagmahal ka lang naman eh.
Yung Marian na yan ang dapat sisihin. Bala ka pala talaga niyang ipalit sa kanya. Paano po yan? Nagtagumpay na po sila sa plano nila? Papatayin na po ba nila tayo? Hindi ko rin alam kung anong plano nilang gawin sa atin. Ang kailangan nating gawin ngayon ay makatakas dito sa baryo na to. Dahil hanggat nandito tayo, hindi tayo magiging ligtas. Pero paano? Yung konting asin na nasa bulsa ko kanina, nagamit ko na. Tapos yung natitira nandun sa loob ng bahay nila. Kailangan natin makuha yun. Pero hindi yun sapat para mapatay sila. Kayo na rin ang nagsabi na baryo to ng mga aswang. Kaya sigurado kung marami pang aswang ang naninirahan dito. Paano po tayo makakatakas dito? Ang dami pong tinik nitong kulungan natin, oh. Tapos, nagugutom na rin po ako. Ang una nating kailangan gawin, tanggalin tong mga taling to. Hindi nyo matatanggal yan. Kahit na anong gawin nyo, hindi na kayo makakaalis dito ng buhay. Maliban na lang kay Enchong na may tungkuling kailangang gampanan. Hayop ka talaga. Nilinlang mo ko. Wala kang puso. Minahal kita ng sobra, Marian. Tapos ito lang ang gagawin mo sa akin? Ang ganda po ng pakikitungo namin sa'yo, Ate Marian. Hindi ka man lang po ba nagdalawang isip na gawin sa amin to? Bakit po? Ano po ba nagawa namin sa'yo at ginagawa mo sa amin to? Wala na akong pagpipilian. Sawang-sawa na ako sa pagdadala ng pagkain sa baryo na to. Ayoko na! Gusto ko nang makalaya. Kaya nang malaman kong may gusto sa akin tong kuya mo, kinuha ko na ang pagkakataong yon. Ang sama mo talaga. Tandaan mo, sa oras na makawala ako dito, hinding-hindi kita papakawalan. Sisiguraduhin kong mapapatay kita. Kung magagawa mo. Marian, sayang ka. Sinayang mong tiwalang meron kami sa'yo. Ayos lang. Magawa ko lang ang gusto ko. Siya nga pala. Hindi pa tayo tapos. Maghanda ka, Enchong. Mas malala ang mangyayari mamaya. Mas malala? Oo. At wag na wag mong iisiping tumakas kung ayaw mong mamatay. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpaalipin sa mga kalahi mong demonyo. Kalahi? Nga pala, hindi mo ba narinig kanina? Hindi ba sinabi ko sa inyo, yung pinakilala ko nga palang mga magulang ay hindi ko tunay na magulang. Sila ang namamahala sa buong baryo. Huwag ka mag-alala, Enchong. Hindi magtatagal. Ituturing mo rin silang parang isang magulang hanggat naglilingkod ka sa kanila. Hindi ko gugustuhin magkaroon ng mga magulang na aswang. Sa ayaw at sa gusto mo, gagawin mo ang iuutos nila. Wala kang takas sa magiging kapalaran mo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpaalipin sa inyo. Tingnan natin. Magpaalam ka na rin sa mga kapatid mo, ha? Dahil hanggang ngayong gabi mo na lamang sila makakasama. At bakit? Anong gagawin mo sa amin, ha? Papatayin mo kami? Kakainin niyo kami? Mas malala pa dyan! Baliw ka na talaga! Baliw! Ate Marian, sana po hindi niyo pagsisihan ang ginagawa niyo ngayon sa amin. Pagsisihan? Nagpapatawa ka ba? Kailanman hindi ko pagsisisihan to. Kalayaan kong nakasalalay dito at kahit na anong gawin niyo, hindi niyo ako mapipigilan. Hindi niyo rin ako madadala sa mga paawahan niyo na yan. Kahit lumuha pa kayo ng isang balding luha, hindi ako maaawa sa inyo! Umalis ka na dito! Nga pala, kumain na rin kayo. Alam kong gutom na rin kayo eh. Hinding-hindi kami kakain ng pagkain niyo. Tama! Baka may nilagay pa kayo kung ano dyan at bigla na lang kaming maging aswang. Hindi kayo magiging aswang. Dahil mamamatay na kayo. Hayop ka talaga. Mang Daniel! Pakainin mo na sila. Kapag hindi sila kumain, puwersahin mo ng matauhan. Opo. Huwag lang talaga akong makalaya rito, Marian. Ako mismo papatay sa'yo. Malabong mangyari ang sinasabi mo, Iho. Hanggat nandito kayo sa baryo ng mga aswang, hindi kayo magiging ligtas. Mang Daniel, maawa naman po kayo sa amin, oh. Pakawalan niyo na po kami. Gusto ko na po kasing umuwi. Ay, Iha, pasensya ka na. Gusto ko man kayong tulungan pero hindi ko magagawa dahil sarili ko lang ang malalagay sa panganib.
Ano po ba talagang gagawin nila sa amin? Papatayin ba kami at saka kakainin? Oo, yun ang palagi nilang ginagawa kapag may dinadala ditong biktima si Marian. Hindi ko hayaang mangyari yun. Kumain na muna kayo. Huwag kayong mag-alala. Ako ang nagluto ng lugaw na yan, kaya ligtas yan. At paano naman kami magtitiwala sa'yo? Taga rito ka sa baryo na to Isa ka ring aswang, kalahi ka din nila. Hindi mo pa ako kilala, bata. Marami ka pang dapat malaman sa baryo na to. Kung gusto nyo talagang makatakas, sundin nyo ang sinasabi ko. Kumain na muna kayo para magkaroon kayo ng lakas. O siya, maiwan ko muna kayo. Ay, buwisit talaga. Gusto ko na makaalis dito. Kailangan talaga nating makatakas dito. Kumain na po muna tayo. Nagugutom na po talaga ako Hindi! Huwag mo kakainin yan muna Nakasubo na po ako Buwisit naman muna masarap naman po Parang yung niluluto lang po natin sa atin kapag wala tayong ulam. Ha? Totoo po. Tapos, hindi rin po matabang. May asin po. Oh, tikman mo. Ha? Oo nga, maalat-alat. Sigurado ba kayo? Uy, Kuya Edward, kumain ka na lang kasi. Sige. Dahil sa gutom ay wala kaming nagawa kundi kainin ang lugaw na binigay sa amin ni Mang Daniel. Gaya ng sinabi ni Mona ay masarap nga yun. Wala namang kakaibang lasa at hindi rin maitim. Hindi katulad ng mga pagkain kanina sa pagkainan nila. Hindi tayo pwedeng manatili lang dito. Baka patayin talaga nila tayo. Kailangan po nating makuha yung asin sa loob ng bahay nila. Teka, kung may asin tong lugaw at si Mang Daniel ang nagluto, ibig sabihin hindi siya aswang? Kasi nakakahawak siya ng asin? Huwag kang pakasiguro. Dito siya nakatira sa baryo ng mga aswang. Pero magaan po ang loob ko kay Mang Daniel. Baka nga po mabait talaga siya. Kung totoo man yan, kailangan natin siyang makumbinsi na tulungan tayo. Narinig niyo naman na sinabi niya kanina Gusto man niya tayong tulungan na hindi niya pwedeng gawin dahil manganganib yung buhay niya. Hindi rin naman natin alam kung babalik pa siya rito. Ilan na kayang nabiktima ni Marian? Ilang taon na kayang nadala niya dito para ipakain sa mga taga-baryo? Sa tingin ko, hindi na mabilang sa mga daliri ng kamay at paa natin. Napakasama ng babaeng yun. Bakit kaya ganun Kahit na ilang beses kang gumawa ng mabuti sa isang tao, nakukuha ka pa rin nilang pagtaksilan. Ganyan ang mga walang utang na loob na tao. Ang kagustuhan lang nila ang iniintindi nila. Kapag alam nilang makakabuti para sa sarili nila, ay gagawin nila kahit mali na o kahit may maapakan pa silang ibang tao. Kakarma hindi niyang babaeng yan. Kapal ng muka, siya na nga itong minahal, siya pang gagawa ng kawalangyaan. Wala kaming nagawa hukom kundi ang umupo na lang sa kulungan. Hindi kami makaalis sa kulungan na to dahil ang daming tinik at ang higpit ng pagkakatali sa pintuan. Nawawalan na ako ng pag-asa na makalaya pa. Pero hindi ko hahayaang mapatay nila ang mga kapatid ko. Kahit ako na lang ang sakta nila, wag lang ang mga kapatid ko. Mang Daniel! O ano, papatayin mo na ba kami? Huwag kayong maingay. Kailangan niyo sumunod sa lahat ng sasabihin ko. Ha? Anong ginagawa niyo? Pakakawalan ko kayo, pero wag kayong magpapahuli sa kanila. Dito kayo dumaan sa likod, sa gubat ang diretsyo niyan. Dalhin niyo itong buntot pagi, magagamit niyo itong panlaban sa kanila kung sakali. Mang Daniel, maraming salamat po talaga. Utang po namin sa inyo ang buhay namin. Mamaya na kayo magpasalamat. Ito, kinuha ko na rin ang asin niyo sa bag niyo. Gamitin niyo rin ito, may bawang na rin dyan. Pero Mang Daniel, bakit niyo po kami tinutulungan? At saka, paanong nahahawakan niyo po ang mga pangontrang yan? Hindi ngayon ang panahon para magtanong at magpaliwanag. Kailangan nyo nang makaalis. Bilisan nyo! Pagdating nyo sa gubat, siguraduhin nyong hindi kayo masusundan at hanapin nyo ang isang kubo. Doon muna kayo magtago at huwag kayong lalabas hanggat hindi ako dumarating. Naintindihan nyo? Opo, Mang Daniel. Bilisan nyo na! Labas na! Mang Daniel, salamat po ulit Hihintayin po namin kayo dun sa kubo O siya, sige na! Mag-ingat kayo at huwag kayong magpapahuli. Mabilis na kaming tumakbo papunta sa gubat.
Tanging liwanag lang ng bilog na buwan ang nagsisilbi naming tanglaw. Dala ang pangontrang binigay sa amin ni Mang Daniel, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras dahil alam naming anumang sandali ay pwede nilang malaman na nakatakas na kami sa kulungan. Kailangan po nating mahanap yung kubo na sinasabi ni Mang Daniel. Mukhang mahihirapan tayo dyan. Ang laki nitong gubat eh. Sundan na lang natin tong daan, baka makita din natin yon. Kinakabahan ako sa ginagawa natin pero masaya ako dahil kahit papano malaki ng tsansa natin makatakas sa baryo na to. Sabi ko naman po sa inyo mabait si Mang Daniel, di ba? Huwag pa rin tayo pasiguro dahil baka nga nagpapanggap lang siya na mabait sa atin. Huwag naman po natin pag-isipan siya ng ganyan. Tinulungan na nga po tayo Mona, nakita mo naman ang ginawa sa atin ni Ate Marian, di ba? Di ba nagtiwala rin tayo sa kanya? Pero anong ginawa niya? Ito, gusto tayong patayin at ipakain sa mga kalahi niyang aswang. Pareho naman kayong may punto, pero ang mahalaga ngayon ay makatakas tayo. Bahala na kung anong susunod na mangyayari. Shh! May pumapagas pa sa taas. Naku, mukhang alam na po yata nilang nakatakas tayo. Dito tayo, bilisan nyo! Ihandaan niyo ng mga buntot pagi niyo. Mukhang mapapalaban tayo nang wala sa oras. Naku, ano po bang klaseng aswang sila? Mona, base sa mga nakita ko kanina, mukhang iba't ibang klase ng aswang ang nakatira sa baryo na to. Pero yung leader nila, mukhang mas malaki at makapangyarihan kaysa sa iba nilang kasama. Mukha din siyang malakas at hindi basta-basta matatalo. Pero hindi naman sila uubra sa mga pangontra natin. Shh! Huwag kayo maingay. Ang dami ko nang naririnig na kaluskos. Kuya, natatakot na po ako. Edward, bantayan niyo ang kapatid niyo. Dito lang kayo sa likod ko. Uy Mona, pakinggan mo sasabihin namin ha. Kapag sinabi naming sabuyan mo ng asin, sabuyan mo kaagad. Naintindihan mo? Sige, opo. Ayun na sila. Nakita na tayo. Bilisan niyo! Oo nga, alam na nila kung nasan tayo. Ang dami ng kaluskos sa paligid natin. Takbo na! Bilis! Huwag kayong hihinto! Mabilis kaming tumakbo kahit hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kagad akong huminto nang makita ang isang aswang sa aming harapan. Mahaba ang dila nito na akala mo ay ahas. Matalim siyang nakatingin sa amin. Ang kanyang mga pakpak ay malalaki rin. Naku, kuya, nakakatakot talaga. Kuya, ang laki niyan. Kakayanin mo ba yan? Joshua, ihanda mo ang asin. Sige kuya! Kuya, nandyan na siya. Joshua, sabuyan mo ngayon na! Etong sayo! Mona, dito ka lang sa likuran ko ha. Huwag kang aalis kahit anong mangyari. Opo. Hoy Edward, bilisan mo! Hampasin mo! Tulungan mo si Kuya Enchong! Sabuyan mo ng asin ngayon na! Sige. Sige, ganyan nga Mona. Ang galing mo. Tara na, takbo! Patay na po ba yun? Hindi na mahalaga yun. Kailangan natin makatakas. Padami na sila ng padami. Kuya, yun yata yung kubo na sinasabi ni Mang Daniel ayun oh! Oo nga. Kung pupunta tayo dyan, alam din nila kung saan tayo nagtatago. Wala pa rin tayong takas. Kuya, nakakatakot po sila. Shh! Nandito lang ako, okay? Hindi kita pababayaan mo na. Tara na, dito tayo sa loob! Bilis, pasok na. Sasara natin yung pinto. May aswang sa taas ng bubong. Hindi yan makakapasok! Pero kuya, anong gagawin natin? Hindi tayo pwede magtagal dito kuya. Siguradong kayang-kaya nilang sirain tong kubo. Pero kailangan nating hintayin si Mang Daniel. Pero paano kung hindi na siya dumating? Paano kung nalaman nilang siya ang nagpatakas sa atin? Maghintay na lang tayo kahit saglit na lang. Kuya Enchong, tingnan mo po. Ano yan? May taguan po dito sa ilalim mo. Tingnan nyo. Tama si Mona. Meron ng taguan dito sa ilalim. Ha? Kaya siguro tayo dito pinapunta ni Mang Daniel? Sige na. Bumaba na kayo. Opo kuya, ako nang mauna. Dahil mo tong gasera, sigurado madilim dyan sa loob. O sige na, sumunod na kay Edward. Kuya Edward! Dito muna, dali, sumunod ka sa akin. Hukom, kaagad na rin akong bumaba at isinara ang harang. Loob-loob ko ay sana makita kami dito ni Mang Daniel.
Sandali kaming nanahimik sa loob ng taguan na yon at pinakiramdaman ang paligid. Di nagtagal, may ilan nang nakapasok sa loob ng bahay ni Mang Daniel. Napatakip kami ng bibig para hindi kami makalikha ng anumang ingay. Ilang saglit pa ay dumating na nga si Mang Daniel. Wala dito ang hinahanap nyo! Umalis na kayo! Maghanap kayo sa gubat! Hindi dito sa bahay ko! Nandyan na po yata si Mang Daniel. Shh, Mona! Huwag ka munang maingay. Hoy, kayo dyan! Pwede na kayo lumabas. Wala na sila. Ay, salamat naman. Ang init sa loob eh. Hindi nila kayo titigilan hanggat hindi nila kayo nakikita. Nalaman po ba nila ang ginawa niyo sa amin? Ano pong ginawa nila sa'yo? Hindi. Hindi nila malalaman ang ginawa ko dahil hindi naman sila naghihinala sa akin. Mang Daniel, aswang po ba kayo? Ay, naku bata ka. Kung aswang ako, hindi ko na sana kayo tinulungan. At saka napaso na sana ako ng mga pangontrang ibinigay ko sa inyo, hindi ba? Pero bakit hindi po nila kayo sinasaktan o kinakain? Dahil hindi naman nila alam na tao ako. Nahaamoy nila ako bilang kalahi nila, kaya wala silang pakialam sa akin. Ano po bang ginagawa ni Ate Marian sa baryo na to, maliban sa magdala po ng mga taong kakainin ng mga aswang? Si Marian ay matagal nang naninilbihan sa mga namumuno sa baryo na to. Para mabuhay siya, kailangan niyang magdala dito ng isang tao kada linggo. At dahil gusto niya nang tigilan ang ginagawa niya, ay kailangan niya ng ipapalit. At ang napili niya ay si Enchong. Tapos si Kuya Enchong na po ang magdadala sa kanila ng biktima? Ganun na nga. Pero dahil hindi natuloy si Enchong, si Marian pa rin ang may tungkulin na yon. Naku, isa pala talagang bangungot tong baryong to. Kaya kailangan niyong makatakas dito. Hindi ko naman kayo papabayaan dahil nananawa na rin akong manilbihan sa kanila. Aalis na rin ako sa baryong ito. Mang Daniel, ano na pong mangyayari kay Marian kapag hindi siya nagtagumpay sa pinapagawa sa kanya? Di siya ang kakainin ng buong baryo. Hindi po ba aswang din siya? Bakit siya kakainin ng mga kalahi niya? Kaya nga po, pero dapat lang naman yun sa kanya. Hindi man tayo makakapatay sa babaeng yun, papatayin naman siya ng sarili niyang angkan. Napakasinungaling na babae. Sandali lang. Ibig sabihin, hindi niyo pa alam ang tunay na pagkatao ni Marian. Ano po yun? Anong ibig niyo sabihin? Alam niyo, si Marian ay isa ring biktima dito sa baryo. Noong bata pa siya, ay dinala siya dito kasama ang mga magulang niya. Pinatay ang mga magulang niya at dahil ayaw mamatay ni Marian, siya ang naging tulay para magkaroon ng pagkain ng mga aswang dito hanggang ngayon. Hindi talaga aswang si Marian. Isa siyang normal na tao kagaya natin. Kung ganun, madali lang natin siyang mapapatay. Edward, kalma. Hindi natin siya kailangang patayin. Ang kailangan natin ngayon ay makatakas. Pero kuya, hanggat hindi siya namamatay, patuloy na may mabibiktima ang babaeng yun. Tama si Edward, Kuya Enchong. Kailangan na matigil ang kasamaan niya. Pero paano? Sumusunod lang siya sa mga inuutos sa kanya kahit mukhang ayaw naman niya talagang gawin yon. Huwag mo na nga siya ipagtanggol, kuya. Hindi ka naman niya talaga mahal eh. Ginamit ka lang niya. Tayo! Ginamit na tayo para sa pansarili niyang kapakanan. Ikaw na rin ang nagsabi na gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Huwag na nga kayo mag-away. Maghanda na kayo at tayo ay aalis na sa baryo. Ipanalangin yung hindi na tayo makita palabas ng gubat. Mona, tara na. Huwag mong bibitawan yung buntot pagi mo ha. Pati na rin yung asin na yan. Opo, Kuya Enchong. Alalayan niyo ang bawat isa at maging mapagmasid sa paligid. Mang Daniel, may tanong lang po ako. Gaano na po kayo katagal dito? Dito na ako ipinanganak, iho. Akala ko nga rin dito na ako mamamatay eh. Pero paanong hindi kayo kinakain ng mga aswang kahit na normal na tao lang kayo? Albularya ang nanay ko at magsasaka naman ang tatay ko. Binigyan ako ni nanay ng proteksyon sa mga aswang kaya hindi nila ako naaamoy bilang tao. Wala na rin naman kasi kaming ibang mapupuntahan eh. Kaya kailangan lang naming mag-ingat. Sana pala dati pa ako naniwala na ang baryong to ay puno ng mga aswang. Lahat ng kwento sa baryo na to ay totoo. Kaya kinatatakutang puntahan
Kaya nagulat na lamang ako nang malaman kong may dadalhin na naman si Marian. Ibig sabihin lang nun, nabilog niya ang utak ninyo. Mang Daniel, ang bait niya po kasi. Tapos, ang ganda rin po niya. Pero kasama lang pala lahat yun ng panilin lang niya. Wala siyang awa. Hindi man lang siya magkaroon ng konsensya sa katawan niya. Sa tagal na niyang ginagawa yon, hindi na bago sa kanya yon. Gusto niya na rin talagang tumakas at umalis, kaya pinagbigyan siyang maghanap ng ipapalit sa kanya. Pero tulad nga ng sabi niyo kanina, dahil hindi natuloy, siya pa rin ang alipin nila. Oo, hanggat walang ibang naipapalit. Nakakatakot nga po yung aswang kanina eh. Ang haba ng dila at ang laki ng pakpak. Ang aswang na yon ay isang mandurugo. Sisipsipin nila ang dugo nyo dahilan para mamatay kayo kagad at sa kanya kayo kakainin. Naku, ang brutal naman po. May ilang mga aswang na mas brutal pa kaysa sa mandurugo. Yung kakainin talaga ang laman loob nyo. Ang ilan naman ay puso ang kinukuha. Kaya dapat talagang mamatay yung mga aswang na yan eh. Hindi sila dapat nabubuhay kasama natin. Sa damin ng aswang sa mundo, hindi kaagad sila mawawala. Nakita mo naman ang itsura nila, hindi ba? Tao rin sila at nagpapalit lamang ng anyo. Baka nga yung iba nating nakakasalubong aswang din eh. Hindi lang natin alam kung paano sila makikilala. Mang Daniel, kayo po ba alam niyo kung paano malaman kung isang aswang ang isang tao? Oo naman, dito na ako lumaki sa baryo eh. Magaling sila magtago. Ang mga nandito naman sa baryo ay mas piniling mamuhay ng tahimik at malayo sa mga tao dahil ayaw nilang masaktan sila. Tamang desisyon naman po yun. Pero mali pa rin ang ginagawa nila. Lumayo nga po sila sa mga tao, pero gumagamit naman sila ng isa pang tao, si Ate Marian, para mambiktima at gawin nilang pagkain. Ang sasama po nila. Habang patuloy kaming naglalakad palabas ng gubat, ay nakarinig na naman kami ng ilang mga kaluskos sa paligid. Maging sa taas ay may mga lumilipad, hanggang sa bigla na lamang sumulpot sa aming harapan si Marian. Ang galing niyo rin talaga, Mang Daniel, ano? Ang galing mong magpanggap! Ikaw, anong tingin mo sa sarili mo? Hindi ba pagpapanggap ang ginawa mo? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob na sabihan si Mang Daniel ng ganyan ha? Sa tingin mo ba anghel ka? Tumingin ka na ba sa salamin? Demonyo ka, Marian! Demonyo! Ganon! Itong para sa inyo! Patayin niyo silang lahat! Maliban kay Enchong! Lahat ng yan ay pagkain! Wala kayong ititira kahit isa! Humanda na kayo! Tumakbo na kayo! Bilisan nyo! Marami sila! Kailangan nyo makatakas dito! Hindi pwede, Mang Daniel. Sasama ka sa amin sa pagtakas. Hindi ka pwedeng maiwan dito. Mamamatay kayo lahat! Mona, sabuyan mo na ng asin, bilis! Etong sa inyo! Edward, bantayan mo si Mona. Kailangan ko lang harapin ang babaeng to. Hindi, kuya! Alam kong hindi mo siya kayang patayin. Ako ang papatay sa kanya. Tumigil ka, Edward. Sundin mo na lang ako. Edward, tulungan mo kami! Mabilis akong tumakbo sa kinaroroonan ni Marian na may hawak ng espada o kung ano man yung patalim na yon. Alam niya ring lalabanan ko siya, kaya naghanda siya. Ang malas natin, no, Marian? Ikaw lang ang malas! Ako? Ikaw nga yung naipit sa sitwasyong hindi mo gusto, di ba? Tumigil ka! Marian, ang dami mong pwedeng pagpilian. Kung sinabi mo lang kagad sa akin na kailangan mo ng tulong, hindi mo naman kailangan magpanggap at ilagay sa alanganin ang buhay namin. Tumigil ka na! Hindi mo na mababago pa ang nakatakda! Siyempre pwede pa, Marian! Kuya! Sa likod mo! Kagad kong hinampas ng buntot pagi ang aswang na susugod sa akin. Hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko nang palibutan ako ng mga aswang. Iba't ibang uri ng aswang ang nakikita ko ngayon. Sumuko ka na, Enchong! Ayaw ka naming saktan? Basta sundin mo lang ang gusto namin! Hindi ko gagawin yon dahil hindi mo ako kagaya, Marian! Kuya Edward! Si Kuya Enchong! Diyan lang kayo! Huwag kayo lalapit dito! Ano ba, Enchong? Gusto mo ba talagang mamatay na lang, ha? Mas gugustuhin ko pa yan kaysa maging katulad mo. Mona, ngayon na! Damihan mo! Sabuyan mo ba, Mona?
Yan, ganyan nga! Galing mo! Patawad, Marian. Pero kailangan kong gawin to! Huwag kang lalapit! Papatayin kita, Enchong! Patawad! Tumakbo ako papunta sa kinaroroonan ni Marian. Inaasahan kong susugurin niya ako pabalik dahil matapang siya. Pero nagkamali ako. Mabilis niyang binitawan ang hawak niyang espada at tumakbo papalayo sa akin. Hinarangan naman ako ng leader nilang aswang kaya napahinto ako sa pagtakbo at paghabol kay Marian. Mag-iingat ka, Enchong! Hindi madaling matalo ang isang yan! Naku, ayan na naman po siya! May asin ka pa bang natitira, Joshua? Konti na lang hawak ko dito, Kuya Edward! Meron pa po ako dito, pero konti na lang din po yung sa akin. Pwede pa yan! Halos kalahati na rin ang napapatay natin! Joshua, kailangan nating tulungan si Enchong! Susama po ako! O siya, tara na! Mona, magtago ka na! Bilisan mo! Opo! Napapagod na ako makipaglaban sa mga aswang na to Mukhang mas maganda maghiwa-hiwalay tayo! Tama yan! Joshua, ihanda mo na ang asin! Nang sumugod sa akin papunta ang aswang, ay agad naman akong tumakbo para salubungin siya. Sinabuyan naman ito ng asin ni Joshua at si Mang Daniel ang tumulong sa akin sa paghampas ng buntot pagi sa katawan nito. Kuya Salo! Enchong! Sa taas mo! Edward, sa likod mo! Ha? Ayan kuya! Ibaon mo pa sa katawan niya yan! Napasigaw naman ang aswang sa sakit nang saksakin ko siya ng espada na kanina ay gamit ni Marian. Nang hugutin ko yun ay hindi na siya tinantanan ni Mang Daniel na patayin. Simona! Nasa Simona! Naku, buwisit! Hanapin natin siya! Bilis! Kuya! Walang iya! Tulungan niyo po ako! Marian! Ibaba mong kutsilyo! Pakawalan mong kapatid ko! Pakawalan? Para ano? Makatakas na naman kayo? Marian! Malaya ka na! Patay na ang leader ng mga aswang! Napakabobo mong matanda ka! Wala kang utak! Matagal kang nabuhay sa baryo na to pero hindi mo pa rin alam ang kahihinatnan kapag namatay siya! Ano bang sinasabi mo, Marian? Patay na nga siya, oh! Malaya ka na! Hindi mo na obligasyon pang magdala ng mga tao dito! Yan ang akala nyo! Dahil sa ginawa nyong yan, magagalit ang mga taga-baryo at hindi lang kayo ang papatayin niya. Pati na rin ako! Ang tatanga nyo! Mabuti nang mamatay ka na lang! Hindi! Hindi ako pwedeng mamatay! Ate Maria! Nasasaktan ako! Yan! Dapat lang na masugatan niyang makinis mong balat! Dapat kang mamatay na bata ka! Huwag! Tumigil ka, Marian! Bitawan mo kapatid ko! Hindi ka ba naawa sa bata? Wala siyang kaalam-alam mo! Maawa ka naman! Sasama kayong lahat sa akin! Babalik tayo doon o papatayin kayo isa-isa ng mga nilalang dito! Marian, hinding-hindi kami sasama sa'yo! Marian, tigilan mo na yan! Tama sila! At isa pa, isipin mong mabuti! Hindi nila kayang gampanan ang tungkulin mo! Nagkakamali kayo. Kaya kong ipasa ang tungkulin na yun kahit kanino at kaya nilang gawin yun. Kaya nga pinili ko si Enchong dahil alam kong kaya niya. Pwes, mali ka ng pinili. Dahil walang may gusto nitong ginagawa mo. Kailanman, walang magkakagustong maglingkod sa mga masasama. Bakit ba ang hirap niyong kumbinsihin? Gusto niyo bang mamatay na lang ang batang ito, ha? Tama na po, ate! Mona! Hukom, iyak ng iyak ang kapatid ko sa takot at sakit na ginagawa sa kanya ni Marian. Hindi ko matiis na makita siyang umiiyak. Napakasakit makitang nagkakaganyan ang kapatid ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noong mga panahon na yon. Gulong-gulo na ako. Gusto ko siyang iligtas pero hindi ko alam kung paano. Kuya, anong gagawin natin? Sinasaktan niya si Mona. Marian, bitiwan mo na ang bata pakiusap. Ako nang nakikiusap sa'yo. Hindi niya kayang labanan ka. Ayoko! Hanggat hindi kayo sumasama sa akin pabalik. Ate Marian, tama na po. Sasama na ako sa'yo. Payag na ako. Pakawalan mo lang ang kapatid ko. Di ba yun lang naman ang gusto mo? Sige na, pakawalan mo na siya, pakawalan mo na silang lahat. Ako na lang ang sasama sa'yo. Pumapayag ka na?
Ha? Tanga ka ba? Saka ka lang papayag kung kailan patay na ang matandang yon? Kung kailan wala ka nang gagawin? Kung kailan papatayin na nila ako? Baliw na talaga siya. Kanina lang gusto niya tayo sumama pabalik. Tumahimik ka nga muna. Kailangan natin makuha si Mona. Hindi kayo nag-iisip! Mga wala kayong utak! Kahit patay na ang pinuno nila, balak pa rin nila kayong kainin. Edward, tao lang siya. Kaya natin siya kung susugod tayo sa kanya. Joshua, nag-iisip ka ba? May hawak siyang patalim. Kapag lumapit tayo, baka bigla niya saktan si Mona at hindi ako makakapayag doon. Ako na lang ang saktan mo. Huwag na ang mga kapatid ko. Marian, pakiusap. Itigil mo na ito. Tutal, mamamatay na rin lang ako. Dapat na rin kayong mamatay. Hukom, itinaas ni Maria ang hawak niyang kutsilyo at aktong isasaksak yun kay Mona. Pero naging mabilis si Joshua at Edward. Bago pa man tumama ang kutsilyo sa katawan ni Mona, ay nabato nila si Marian at tumama ito sa kanyang ulo, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Iyak naman ang iyak si Mona at hindi makaalis sa kanyang kinatatayuan. Kuya! Shh, Mona, ayos na. Tumahan ka na, ha? Ligtas ka na, Mona. Tara na, wala na tayong oras. Kailangan nyo na makaalis. Anong kami? Sasama ka sa amin, Mang Daniel. Hindi na kailangan, kayo na lang. Pero Mang Daniel, sasaktan ka nila dito. Bahala na, sige na, magmadali na kayo. Pakiusap, Mang Daniel. Sumama ka na lang sa amin. Hindi pa natin sigurado kung anong mangyayari, Enchong. Napatay na ang leader at si Marian ay siguradong pagkakaisahan na ng mga aswang. Kaya sige na, mauna na kayo. Kung ganon, marami pong salamat sa tulong ninyo, Mang Daniel. Kung balak niyo pong umalis dito, nasa San Riego lang po kami. Doon niyo kami makikita. Maraming salamat po, Mang Daniel, ha? Walang anuman. Sige na, mag-iingat kayo, ha? Paglabas nyo ng gubat na to, ay makikita nyo na ang kalsada. May mga dumadaang mga sasakyan na pwede nyo masakyan pabalik sa baryo ninyo. Mang Daniel, salamat po ulit. Ay, naku, walang anuman yun, Iha. Sige na, magmadali na kayo. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Kaagad na kaming lumabas ng gubat sa itinurong daan sa amin ni Mang Daniel. Nang tuluyan kaming makalabas sa gubat, ay pasikat na ang araw. Laking pasasalamat na lang namin dahil may dumang isang truck ng mga gulay at saktong dadaan ito sa baryo namin. Nakiusap kaming makisakay at pumayag naman sila kaagad. Nang makarating kami sa amin ay para kaming lantang gulay. Hindi kami makapaniwala sa nangyari sa amin. Kahit siguro saan namin ikwento, wala namang maniniwala sa amin. Kuya Enchong, mahapdi po. Ayos lang yan, Mona. Mawawala din yan. Kailangan lang nating linisin to para hindi na lumala pa, ha? Mona, wala ka na ba ibang sugat? Yan lang? Opo. Ay, napakasama talaga ng babaeng yun. Sana nga tuluyan na siyang kainin ng mga aswang doon. Alam niyo ba, nagsisisi na talaga ako sa mga nangyari sa atin. Pati tuloy kayo nadamay pa dahil lang sa akin. Kuya Henchong, kung matino lang yung babaeng yun hindi naman ito mangyayari sa atin eh. Ang kaso lang, sobrang makasarili yung babaeng yun eh. Wala siyang konsensya. Pati batay dadamay niya sa kasamaan niya. Bakit kaya hindi na lang siya naging aswang, no? Masahol pa siya sa aswang eh. Dahil kapag naging aswang siya, hindi na siya makakapangbiktima pa ng mga tao dahil makikilala siya agad. Kuya, papatayin po ba talaga siya? Di ba po, nagsilbi naman siya sa kanila? Bakit hindi na lang siya buhayin? Mona, hindi ko rin alam. Ayaw lang namang mamatay ni Marian kaya niya ginawa yun. At kaya niya ako gustong pakasalan ay para mapunta na sa akin ang obligasyon niya at makalaya na siya. At kung alam lang natin yan nung simula pa lang, hindi na sana tayo pumunta sa baryo na yun. Pwes ngayon, alam na nating totoo ang baryo ng mga aswang na yun. Dapat sa kanila mamatay na. Nakita niyo naman kung gaano sila karami, di ba? Malamang mahihirapan tayong patayin silang lahat. Pero marami rin naman pong mga tao dito Pero hindi sapat yun para patayin sila. Kaya na natin yun. Ang mahalaga, alam na natin ang totoo at iiwasan na nating puntahan ang baryong yun. Tama, nakakatakot na ding bumalik doon eh. Paano na yan, Kuya Enchong? Wala ka ng nobya. Ano, mas mahalaga sa akin ang kaligtasan nyo.
Kung ang pakikipag-asawa ko ang magpapahamak sa inyo, mas gugustuhin ko na lang maging matandang binata. Huwag naman po kuya, mas maganda pa rin na may asawa ka. Malay mo, hindi lang talaga ngayon. Sa tamang panahon po darating siya. Kaya nga kuya, huwag kang mawala ng pag-asa. Sigurado akong maraming magkakagusto sa inyan. Nahiya lang naman silang umamin eh. Totoo yan, kuya. Sibag mo kaya. Ewan ko na lang kung hindi ka magkaroon ng kasintahan. Basta, wag lang po sa tagaroon sa baryo ng mga aswang ah. Yan ang sigurado. Nagtawanan kaming magkakapatid dahil sa sinabi ko. Nang matapos kong gamutin ang sugat ni Mona, ay nagluto na ako ng kakainin namin. Ang dalawa naman ay nagpahinga na dahil pagod na daw sila sa pakikipaglaban. Ilang araw ang nakalipas ay naging maayos muli ang pamumuhay namin. Tahimik na kami at masaya sa kung anong meron kami. Pero isang araw, Tao po! Tao po! Kuya Edward, may tao oh. Oo, sige, ako na magbubukas. Kumain ka na dyan. Sino kaya yun? Baka kapitbahay lang natin. Kuya Enchong, may bisita tayo! Oh, kumusta na kayo lahat? Mang Daniel! Mang Daniel! Ay, mano po? Mano po? Ayos lang naman po kami. Kayo po ba, ayos lang kayo? Ayos na ayos, mga bata. Mabuti na lang at kilala kayo ng mga taga rito at madali ko kayong nahanap. Ay, kain po tayo, Mang Daniel. Ay, sige lang at ako'y napadaan lang, ha? Saan naman po kayo pupunta? Ang dami niyo pong dala. Oo. Umalis na ako sa baryo at lilipat na ng bahay sa bayan. May nabili akong lupa doon at doon ko na balak manirahan. Mang Daniel, oo nga pala. Kumusta na po si Marian? Ano na pong nangyari sa kanya? Sa kasamaang palad, Enchong, hindi siya pinatay. Pero patuloy pa rin ang obligasyon niya sa baryo. Nagmamakaawa siyang huwag siyang papatayin basta patuloy siyang magsisilbi sa kanila. Huh? Pero paano yan? Patuloy pa rin po pala yung kasamaan niya? Mukhang hindi natin mapipigilan yun sa ngayon. Alam niyo kung gaano sila karami at kahit nasabihin natin sa gobyerno ay wala rin silang magagawa. Ay, mahalas na lang at makakapambiktima ulit si Marian. Pero sa tingin ko, hindi na siya makakakuha ng biktima dito sa baryo niyo. Sa malayo na siya kukuha dahil alam na niya kung anong mangyayari sa kanya kapag dito pa siya kumuha. Tama, ang kapal naman ng mukha niya kung dito pa siya babalik, no? Ni hindi man lang siya humingi ng tawad sa atin sa lahat ng ginawa niya. Sa kapal ng mukha niyang yun, kuya. Hindi na hinihingi ng tawad. Ang mabuti pa po kumain na lang tayo. Kalimutan na lang po natin yung mga nangyari. Nakaraan na po yun. Tama ka, bunso. Nang sabihin yun ni Mona, ay nayaya na rin namin si Mang Daniel na kumain. At kahit simple lang ang ulam namin, nagawa pa rin naming tumawa, magkwentuhan at pansamantalang kalimutan ang bigat na mga nangyari. Habang nagmamasid ako sa kanila, naisip ko na tama nga si Mona. Ang nakaraan ay nakaraan na. At kahit gaano kasakit o kadilim, wala na kaming magagawa kundi tanggapin itong bahagi ng buhay namin. Pero kahit ganun, hindi rin namin maikakaila na may mga alaala talagang tatatak sa amin habang buhay. Mga alaala na kahit gusto mang iwan ay mananatili sa sulok ng isipan mo, naghihintay ng tamang oras para muling bumalik bilang paalala. Sa mga sandaling yun, habang naririnig ko ang tawanan nila, naisip ko kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng hangganan sa sarili. Hindi para maging sarado ang puso, kundi para protektahan ang sarili sa mga taong maaaring magbigay sa iyo ng ginhawa o di kaya pagmamahal sa simula. Pero unti-unti pala ay humahabi ng pitag na hindi mo napapansin. Napagtanto ko rin na madalas tayong magpanggap na matapang. Kung may nararamdaman kang kakaiba, kahit isang tingin mula sa taong hindi mo lubos kilala, huwag mo dapat baliwalain dahil minsan ang pinakamatitinding trahedya ay nagsisimula sa isang bulong na hindi natin pinakinggan. Uy, Kuya Enchong, nakatulala ka dyan. Ang sarap ng pagkain, oh. Hindi, wala. Masaya lang ako kasi kahit na papano nakaligtas tayo sa kamay ng mga aswang na yon. Mabuti na lang talaga, no?
At dahil dyan, kailangan natin tong i-celebrate. Dadalaw ako sa inyo dito palagi ha, para naman hindi ako nabuburyong na mag-isa. Aba, kami rin po, Mang Daniel. Dadalawin din po namin kayo kapag nagkaroon kami ng pagkakataon. Tama po. Tapos hanapan na rin natin ng nobyo si Kuya Enchong, ha? Hoy, Mona, hindi ko na muna yung kailangan, no? Ako na lang kaya hanapan mo muna. Ayoko nga. So, si Marites nga dun sa labasan ng baryo matagal nang may gusto sa'yo. Hindi mo lang pinapansin eh. Kung talaga, Joshua, ayoko nga dun eh. Ang arte at choosy mo naman, Kuya Edward. Ay nako, huwag na nga lang mag-asawa. Tatanda na lang akong binata. At bakit? Idol mo ba talaga ako, ha? Habang pinagmamasdan ko sina Mona, Edward, Joshua at si Mang Daniel na parang walang kasinggaan ang mundo nila sa sandaling yon, ramdam kong lahat kami ay may tinatagong sugat. Mga sugat na tinahinang takot, pagkalito at panghihinayang. Pero heto kami, humihinga pa rin, kumakain ng sabay-sabay. Tinatawanan ang maliliit na bagay. At doon ko naunawaan kung bakit may mga taong naglalagay ng harang sa sarili. Hindi dahil ayaw nilang magmahal, kundi dahil minsan ang pagtitiwala ang pinakamapanganib na regalong maibibigay mo sa iba. Kapag may kutob kang hatak pabalik o nararamdaman mong may aninong sumusunod sa bawat galaw mo, o kahit simpleng pagdampi ng hangin na parang may dalang babala, kailangan mong pakinggan dahil yun mismo ang magliligtas sa'yo sa kapahamakan na hindi mo nakikita. Sa huli, habang nauubos ang pagkain at lumalalim ang gabi, napagtanto kong ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa lakas o tapang na ipinapakita mo sa iba, kundi sa kakayahang kilalanin ang panganib kahit hindi pa ito humaharap sa iyo. At sa kakayahang tanggapin na minsan, ang pag-iwas ang pinakamatalinong desisyon na maaari mong gawin upang manatiling buhay. Lalaban tayo para sa pamilya natin kahit na anong mangyari. Walang kahit na anong makakapigil sa pagmamahal na ibibigay natin sa pamilya, kahit maging sariling buhay pa natin ang maging kapalit.